Hi, nakasweldo ako dito sa YouTube kaya magbablog ako, mag-upload. Hello guys, hello everybody. Everybody to the left, everybody to the right. Mama chup. Welcome ulit sa vlog ng Madam Sitang kung saan nandito ako sa lugar na wala kayo kaya iba-vlog ko na lang ito. Uwian na nga mga guys, alas 7 na ng gabi pero tingnan nyo naman yung araw, ang liwa-liwanag pa. Pero ako, pagod na. Uuwi na nga sana ako para makapagpahinga at makapagpalamig na sa aircon ko. Abay, bigla ko naman nakita yung forklift dito sa labas. Iniwan na lang basta. Paano kung umulan? Di mapapagalitan ako ni amo kinabukasan. At eto, pinakialaman ko na. Kasi sigurado nakalimutan na naman ito ni Lak, yung kasama ko dito, yung jowa ng best friend ko. Simula nung dito na nga ako nagtatrabaho, bihira na akong humawak o mag-drive ng forklift na to kasi doon ako nakapokus, mamili ng mga plastic na i-deliver namin sa Vietnam. Pero ngayon, napilitan. Pabilin-bilinan kasi ng amo namin dito, nakapagtapos na yung trabaho, lahat ng sasakyan, ipasok, ilagay sa may bubong para kahit umulan, hindi mababasa, okay lang. Kinabukasan ng umaga kapag nag-meeting at kung merong kapalpakan, sino ang unang mapapagalitan? Ako lang naman. Leader yan. Ang laki nga ng forklift na to mga guys. Tapos kung hindi nga ito nakamute, abay ang ingay-ingay. Merong babae operator na nagsasabi, huwag kang tatanga-tanga, dahan-dahan lang sa pagdadrive. Hindi ko pinapakinggan. At nung nandito na ako sa loob, nakita ko kaagad yung taong nakalimot nito sa labas. Ngayon ko lang naintindihan, abay busy pala sa pagsusulat. Hindi pa naman marunong magsulat ng Korean language yan, kaya sa tuwing nagsusulat ng output, ang tagal-tagal bago matapos yan. Eto nga pala, ang jowa ng best friend ko, si Lak ang pangalan. Scatter ang number 1. Pag walang pera daw moy-moy yan. Pag walang pera, inaaway si best friend ko niyan.